Hey guys, good morning. Nandito na naman tayo ngayon sa garden natin sa Amerika. And since maraming kababayan na nanghingi ng malunggay natin dito sa Amerika, bibigyan natin sila guys. Kasi kawawa naman yung iba. Hindi daw kasi ito tumutubok sa kanila eh. Ayan. Sa lahat ng mga kababayan natin na nanghingi ng malunggay, ito na, papadala natin to sa bayan natin na nanghingi ng malunggay dito sa Amerika. Ito na guys. Ipapadala natin to sa iba't ibang state dito. Sa mga kaibigan natin. Sobrang dami nito guys. Tignan ko lang kung hindi kayo mapupurga nito. Pwede nyo itong ihalo sa munggo. Pwede nyo rin gawing tea ito. Ayan. Damihan ko na lang siya. Ayan. Oh, sobrang laki. Sus guys, grabe. Sobrang bigat. Oh. Sus, marami ang makinabang nito oh. Mga kababayan natin, marami kayo ang makinabang nito. Ayan. Sus, ang lalaki guys. Pagsawaan nyo talaga ito. Ayan o, marami pa doon. Ayan. Oh. Ito na, may isa na akong nagawa dito guys. Tapos, ito na naman. So, ang maganda palang gawin dito guys is tatanggalin siya ng ganyan. Ayan. Ganyan ang gagawin ko. Tatanggalin natin siya para mas marami tayong malagay sa bag. Kasi nung nakaraan, sinama ko ito eh. Kunti lang malagay. Ito pala ang technique. Ayan. Yan pala ang technique guys. Oh, tatanggalin mo siya. So, shout out sa mga kababayan natin dito sa Amerika na walang mga malunggay. Ayan, i-message nyo lang ako kung gusto niyo ng malunggay guys. Sharing is blessing. Diba? Para mas marami daw ang blessing na darating sa iyo, mag-share ka daw sa iyong kapwa. Diba? Ganyan lang naman guys. Ganyan tayong mga Pilipino kahit saan tayo sa mundo. Diba? Ang dami nyo nang magawa dito. Magulay kayo, lagyan na ng munggo, tapos pwede rin itong gawing tea. Diba? Actually, bumibili kami ni dyan ng moringa tea eh. Pero mahal. Nasa $11 moringa tea. 3 days ito bago makarating sa ibang state. Kaya medyo laya na siguro ito. Siguro advisable ito. Gawin na lang nila itong tea. Kasi baka laya na pagdating sa kanila ba. Hi guys, katatapos ko lang maligo and sunod-sunod yung mga nag-message sa akin. May isa akong nabasa na 5 years na daw siyang hindi nakakakain ng malunggay. So ganito na lang gagawin ko. Kung sino na lang yung una kong mabigyan sa ngayon guys ha. So kawawa naman guys. 5 years na daw siyang hindi nakakakain ng malunggay. Eh syempre dahil marami tayong malunggay dito, i-share na lang natin ito sa ating kababayan. Diba? Kami ngayon and sasamahan ko lang si Jan na mag-grocery. Magdadrop din ako ng mga nag-order ng bag sa atin. Medyo konti lang kasi ngayon eh. Hindi kasi sila nagsabay-sabay na magbayad. So konti lang yung ipapaship ko ngayon. Sinamahan ko na rin yung mga nanghingi ng malunggay dito sa Amerika. Ayan, so marami tayong store na pupuntahan ngayon. Guys, ito na po yung mga ipapadala natin. Ayan, na malunggay sa iba't ibang state dito sa Amerika. Ayan, so let's go. Okay, so bumalik lang kami guys. Mag-grocery. Dapat ito yung unahin namin. Pero sobrang dami ng tao. Ang haba ng pila. So ang gagawin namin ay mag-grocery muna kami and babalik na lang ulit kami dito. Car. Okay. Ayan, sobrang, isa lang kasi yung cashier. Sabi ni Jan, baka daw, resign na yung iba. Hindi pumasok yung iba. Ewan ko bakit understaffed sila ngayon. Ewan ko, maraming tao ngayon na ayaw magtrabaho. Bakit ayaw nyong magtrabaho? Yung iba laging nalilate. Yung iba absent ng absent. Wala namang valid reason. Diba?
Sobrang haba ng pila, hindi ko na pinakita, bawal man mag-video for privacy. As in, parang maabot na sa pintuan, tapos isa lang po yung cashier. And then yung cashier na naka-assign doon, parang siya yung cashier na nagtitake ng mga passport. May passport din kasi dito, passport appointment. So, as if ever I get my passport there, I'll get here. Yeah. Alam niyo ang passport guys, mga 3 weeks lang makukuha mo na pala yun. So, ayun. Nagtataka talaga ako sa mga, mostly mga Amerikano ha. Napansin ko din sa mga tao dito sa Amerika, no? Mga matatanda na guys, nagtatrabaho pa din. Parang wala akong nakikita na mga kabataan na nagtatrabaho. Do you know, mostly the workers are old. Most people, yung mga 20s, 30s, wala talaga ako The kids don't want to work. The kids don't want to work na talaga. Ano ang nangyayari ngayon? I don't know how they survive besides their parents. Dati sa Pilipinas hindi, well, iba-ibang bansa, iba-iba naman tayo ng mga polisiya, di ba? Pero sa atin sa Pilipinas, no, as a young age pa lang, kung pwede pa nga alang, dayain mo yung edad mo para makapagtrabaho ka. Diba? Minsan dinadaya pa yung resume, diba? Kasi parang ma-underage ka, diba? Bawal magtrabaho na underage. Sa atin dati, alam mo, nag-start ako magtrabaho 17 years old, pero I think pwede na ngayon mga 17 or 16 after mag-graduate ng high school. Kasi ako talaga guys, nag-start ako ng 17, nag-KFC ako. Ayun. Actually, sinabi ko dati na 18 ako noon eh. Way back, 2004, 2003, ganyan. So, yun. Pero okay lang naman, kaya naman ang trabaho. Dati yun, iba talaga ang mga bata. Dati talagang porsigido, bata pa lang magtatrabaho na. Pero ngayon, mga kabataan magtitiktok na lang sila guys. Hala, sayaw-sayaw, or hindi ko naman nila lahat ha. Parang ayaw na nila mag-aral, ayaw na nila magtrabaho sa opisina or sa mga mall, ganyan, sa mga fast food. Makita mo ang mga fast food dito guys, no? Talagang matanda. Hindi ko lang alam ha, bakit sa atin parang bawal yung mga matanda na magtrabaho, as in dito 60, 70, 80 pwede pa magtrabaho. Mama ni dyan, Mami Faye was still working at Walmart at the age of 80. Imagine niyo yan guys, 80 nagtatrabaho pa. Pero siguro yung mga iba na nagtatrabaho pa dito kahit matanda na, siguro yun yung mga, kahit nasabihin mo pa kasi na may pension ka, may ganito ka na natatanggap kada buwan, hindi pa rin sapat yun eh, no? Especially sa mga nagbabayad ng renta, mga nangungupahan, ganyan, maraming tax na binabayaran, mga sasakyan na ganyan dito sa Amerika guys. Kaya sinasabi ko sa inyo na pag may mga kamag-anak kayo na nasa Amerika or nasa ibang bansa, huwag nyo po silang hinga ng pera, na para bang tumatai sila ng pera dito, kasi hindi nyo alam paano pinupulot ang pera dito sa Amerika. Sa totoo lang, kahit na mga teachers dito, mga nurses dito, mga salary nila umaabot ng 200 to 300,000, 400, minsan pa nga 500,000, depende sa kung saang hospital ka or saang state ka, kasi iba-iba naman ang salary, diba? Hindi ko nila lahat. So, pero hindi nyo alam kung ano yung mga pinagdadaanan nila, mga tinutustusan nila na mga kamag-anak sa Pilipinas, pinapaaral nila. Kaya suklian po ninyo, wag po ninyo silang lokohin or what, gatasan or what. Kung binigyan kayo ng pagkakataon na natulungan kayo ng inyong kamag-anak na nasa ibang bansa, sa Amerika, Canada, wherever, alagaan ninyo, no? Pagdating ng araw, hindi naman, alam niyo, hindi naman kasi ako naniniwala sa kapag ka nagtulong ka, ano ka rin ang kapalit, 'di ba? Mag-antay ka ng kapalit, 'di ba? May ganun na iba. Ako kasi pag tumulong ako guys, tulong kasi is tulong na 'yon. Hindi mo na isusumbat na ganito tinulungan kita, bakit hindi mo ako tutulungan pagtanda ko. Kaya kami ni Jano, wala naman yan sa isip namin na tulungan natin ang mga pamangkin natin or mga kamag-anak natin kasi pag tumanda tayo may mag-aalaga sa kanila. No. May sineseparate din kami na pera guys na para sa aming future, na para pag tumanda kami, ma-home for the aged, ganyan, may makukuha kami ba, madudukot kami, na hindi kami umaasa na pagtanda natin kasi pinaaral natin sa ganito ganyan, tutulungan tayo nito. No, wag kang mag-asa ng ganyan, ma-hurt ka lang, 'di ba? Pag magtulong ka, tulong lang, wag mo nang isumbat. Ganun ang prinsipyo namin ni Jan. Hindi kami yung ganyang klase ng tao na tutulong para lang pagdating ng araw kami naman ang tulungan, hindi kami ganyan. Dugo na kaya ako naman gikuan. Kusi naman ako lips. Dugo na. Maglagay lang ako ng kuan.
Buti na lang may tissue ako dito. May dugo na akong lips kaya hindi ako magikusik. Okay. Ayan, tignan natin kung mayroon ba silang tinapon dito. Nothing. No, nothing. Ala, ayun. Nothing. Mango season na naman. Hindi ko lang alam kung ano yung tawag dito, pero sabi ni John, gagawin daw niya itong dessert. Yes, because the other one is sea salt. This one is Yes. this one is ranch. That's the flavor. Sea salt is a flavor. Ranch is a flavor. Olive oil. It's But olive sea oil. salt- Doesn't matter if it's avocado or oil. Olive oil. 349, oh. But that's salt and pepper. You want cheddar and sour cream? Yes. 1, 2, 3. Or it's okay. You don't have to buy 3. You can if you want. Okay. Since we eat them like fish. No, because if you buy 2, it's already a 3. It's a price of 3. It's almost like you buy 2 get 1 free. Yes. So, get another one. August 2025. It will be finished. You like this better? Yeah, they're all good. Okay. How much? $12.99. Is that all? Yeah. Turn it around so you can read it. Is that the only stocks there are? That's it? How much total? $62. $62 kay John. Sa akin naman $12.56. No, here, yeah. Puno pala yung aming ano, so pwede natin ilagay dito. Ayan. Dito pa yung bag. Okay. Ano na natin ilagay? So nandito kami ngayon sa KC Market. Dito kami bumibili ng kosher chicken. Maganda kasi ang chicken nila dito, guys, kasi marinated na siya ba. Okay, let's go. Bibili lang si Jan ng whole chicken para sa work niya. Kasi ang lulutuin daw niya is high heat chicken. And then kukuha din kami. Bibili din kami, guys, ng chicken para sa amin kasi magluluto din siya sa bahay ng high heat chicken. Ayan. Get one for ours also, dear. Ayan, ang mga whole chicken. Ayan. Also one. Another one. Hello. Another for ours. For them? 2 for them? 1. Okay. This is for ours. Is this wings? Yeah, only one left. That's good. Ayan. Oh, pretty. Ayan, oh. Very pretty. Perfect. $20. Extra clean. Extra clean, yeah. So, ang bilis lang namin, guys. Ito, ako na nagbayad nitong sa amin. Ayan. Hati naman kasi kami ni John eh. Minsan ako nagbabayad ng grocery namin. Madalas si John. Lagay lang natin dito sa ating insulated na bag na may ice. Usually kapag umaalis kami ni John, nagdadala kami ng insulated na bag. Tapos nilalagyan namin ng ice para kahit nasaan kami pumunta. Minsan kasi nagla-lunch kami sa labas eh. So at least hindi maano ba. Especially ang chicken. Hindi siya masira. Kaya nilalagyan namin ng ice. Block of ice. Ayan. Tapos nag-alcohol kami. We always have alcohol, but nangalaman yung isa eh. Kasi minsan yung mga pushcart, kuan kaayo ka ng
Nagpilit ang mga pushcart. Boogers on the pushcart. Oo, may mga kugmo. Mahugmo. Hugmo daw sabi niya. Kasi mamasura daw, ayan. Na-miss din niya dyan mamasura. Ewan ko kung may mga tinatapon. Hindi na ako nag-expect guys, oy, na may mga tinatapon pa sila or what. Kasi wala na talaga. Ewan ko dahil siguro sa recession ngayon, wala na nagtatapon ng mga basura. Tignan natin kung may makuha tayo ngayon. Minsan din kasi nauunahan kami. Hindi lamang kasi kami ang namamasura dito. Marami ding mga namamasura dito. Hindi lang mga Pinoy or hindi lang ibang lahi. Hindi, minsan mga Amerikano. Oh, dito na nga sila natutulog. Umorder na ako guys ng chicken at saka potato. Kasi nagutom na talaga ako. May kanin pa naman ako sa bahay. Guys, grabe, ang liit lang ng order ko pero $5 na siya. So nasa 260 or 270 pesos. Grabe, no? Kaya kailangan talaga maging madiskarte tayo dito guys sa Amerika kasi tignan nyo ito, napakagaan lang. Siguro ilang pirasong potato lang ito at saka dalawang chicken na maliit na chicken. Umabot na siya ng more than $5. So grabe. Lahat talaga mahal na ngayon. Hindi pa nga ito meal ha. Kung kakain ka sa restaurant, may kasama pang coke at saka may kasamang rice. Magtitip ka pa. Maliit lang ang $15 to $20. So pauwi na kami kasi gutom na rin ako. So dyan may pasok pa yun siya. Tapos ang dami na namang nag-message sa akin na namang hingi ng malunggay. Hindi pa na isa ba hingi sa akin ng malunggay. So babalik na naman ako bukas, magpapa-shipping na naman. Hindi naman sa nagre-reklamo ako, no? Ayan, so pauwi na tayo. Ay, may kanin. Maraming sinain. Parang panis yung kanin. Panis nga yung kanin, no? Ay, buti na lang talaga may fried rice. I-reheat ko lang siya, napanis yung kanin, oh. Sayang, dami pa naman. Share ko na lang to kay John. And share this one. Diyan ako homemade brunch. Masarap tong homemade brunch kaysa mga bumili. Okay. Guys. Kunti lang yung nakain ko, tignan nyo. Ang dami pang natira. Naputay, hulog yung ano. Coming in? Ang dami pang natirang ano, potato. So may sausage, pang lunch, pang dinner. Maliit lang yung kain ko. Nalipasan kasi sa gutom. Good evening. So dumating na si John at ito yung mga dala niya. Today is Friday. Tomorrow you work. Dessert. Tomorrow I work. Ayan. Ito na lang yung natira kasi nagustuhan. Ito yung paborito talaga nila guys. Mashed potato. Crushed potato.
Tapos itong, what do you call the dessert again, dear? Smashed. Smashed potato. No, this one, the dessert. Oh, that's rhubarb. Rhubarb pie. Robert pa. Oh, looks fresh pa the ano, oh, because you didn't mix it with ano sauce. Did not mix. Ah, ito. Ang daming bilib. Ang daming natira sa chicken. High heat chicken. How many chicken did you cook? 1 and wings. Oh, there's still looks a lot. Tapos meron holiday every Friday kasi yung mga Jewish nagluluto sila ng sino sa inyo ang nakaalam ng ganitong klase ng bread. Challah bread ang tawag nito. Pero kung babasahin mo siya no, i-pronounce mo siya para siyang challah. Challah. Ayan. So challah bread, masarap ito i-dip mo siya ano sa coffee. Sometimes we dip it with kung may soup kami like corn soup, asparagus soup, ganyan, masarap din ito. So every day nagdadala po si John ng mga ganito kasasarap na pagkain galing sa work. Kung ano yung kinakain ng mga boss ni John ay nakakain ko rin. Yan ang advantage ng makapamana ka o ka ng chef, guys, kay makain mo talaga ang mga niluluto ni John. So, you want some of each, dear? I don't know what I want. Ako kasi nagsaing pa ako ngayon kasi wala pala akong bahaw. Ay, may ano pa siya, dear? Oh, may bungot pa yung manok. There's still feather. Yeah, that's... Okay, so hindi ka kakain, dear, no? I'll eat the wings. Do you want me to reheat everything? Might as well. Might as well. Might as well, okay. So, ay, ang sarap nito, bukog-bukog. Sarap ng mga bukog-bukog. I like bukog-bukog. Green beans pala at saka mushroom ang ano ni John ngayon. So, i-reheat ko lang to, air fry ko lang to saglit. Green beans with mushroom syrup, ranch. Ranch lang kasi ang may parang di bagay dito sa salad na to eh. Bagay dito is ano, Caesar salad. Caesar salad. Siguro hindi na ako magsasalad. Pagawa ako ng special na dressing na Caesar salad. Hindi rin siya ganun kasarap without anchovies. Caesar salad is not as delicious without anchovies. So, bawal kasi yun sa akin. Mga tuyo, mga anchovy. Bawal sa akin. And then the two gentlemen wanted a whole extra piece with ice cream again. So, they almost ate the whole pie daw. Buti na lang natirhan pa ako. I always ask John every time na pagkatapos ng kanyang work, I always ask how's the day going, ganyan. And also, I also ask if how's the meal, because that will determine if there's a leftover or not. That's why I always ask, how's the meal, la 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 la. So just like this one, maganda din pala ito daw para sa ice cream. Wow! Crust pa lang yung nakain ko. It's only crust. It's a wow already. It's good with ano no? Heat. A little hot. I-microwave ko na lang ito sa saglit, tapos lagyan ko ng ice cream on top. Okay na siguro ito. 1 minute left. A little rice lang tayo, dear. A little bit, please. Ayan. Konti lang din sa akin. Beans with bango. Bango ha? Did you put the mushroom sarap? Yes. Yan ang nagpapasarap. May mushroom sarap din dito, guys, ha? I think John wants this. You the potato? Yeah. Definitely. Definitely. Yung sa akin, konti na lang kasi I have a lot of rice na. Rice is already a carbohydrate. So, I'll just get the crumbs. Ayan. Okay. Hala, sarap! Crumbs pa lang yung nakain ko. Sarap na. Now we changed his mind. OMG! Ala ka, grabe. Oh, galagitik ba? Galagitik, guys. You want this here? You want a meaty part? That's fine. Okay. You like more than that? Wing? How many wings are there? Yes, it's a lot. Ayan. Ako isang wings lang sa akin. And then isang ito, yung bukog-bukog. I like bukog-bukog. Ayan! So may natira pang 2 wings. Kung sino yung magdagdag. Okay. So grabe! Alam mo, kunti-kunti lang nilagay ko, guys, no? Pero it ends up a lot. Ayan, oh!
I put a little rice, a little beans, a little everything. It ends up a lot. Sa totoo lang, napakaswerte ni Jan sa kanyang mga boss. Wala na siyang mahahanap na ganyang boss. Alam mo, gusto na sana ni Jan mag-retire kasi 58 na siya. Mag-59 na si Jan. And then gusto na niya mag-retire. Kaso nga lang, hindi siya maka-retire kasi nga, sobrang bait ng mga amo niya. It's 1 in a million. Masabi ko na 1 in a million ang kanyang mga boss. Wala ka na makitang ganyang boss. Palaging nagta-travel, kumpleto ang salary. Kain tayo. I-rate ko muna ang chicken. First, chicken i-rate ko. Wow. Perfect ang ibigay ko 10 over 10. The beans. Very good to. 10 over 10 to. Ito talaga, oh. Ang potato talaga. Ang sarap ng potato. Everything is good. I can't wait for the dessert now. What about the dessert? I said I can't wait for the dessert. I will not eat all the rice. I put a lot of rice pala. Sarap ng mushroom. Need gravy. Ay! Nga, may gravy. You want gravy dear? Mag-gravy pala kami. Ginawa ni Jan. Paraan. Kalimutan ko ba? Oh, okay. Ayan guys, may gravy pala kami. Oh, gravy. Ito yung dinala ko sa KFC guys. Tinawanan nila ako. Kasi bakit ako nagdala ng gravy sa KFC? Kanya-kanyang discarded lang naman yan guys. Wala naman pakialaman. Alam mo dito sa US, walang pakialaman. What did she do again? You're a peer. Why are you peeing in the house? She did again? Yeah. Oh no! You're comfy now, huh? Too comfy. You're just outside, kitty. Yeah. What happened to you? What happened to us? That's why your name's Province. You're outdoor kitty. Before we didn't like her. We kept chasing her away. Tinatakot yan ni Jan. Kasi nga ayaw namin ng pusa dito, ayaw namin ng dog kasi nga we keep traveling, di ba? So, go to the Philippines for 3 weeks to 1 month or more than 1 month sometimes. We go on a cruise during our vacation, 4 days to 11 days sometimes. So, wala talagang magbabantay sa kanila dito. Ngayon, napalapit na sa amin yung pusa na ito, pumapasok. Dito na rin natutulog sa loob ng bahay. Ngayon, namumroblema kasi kami, may cruise kami ngayong darating na June 16 to 20. So, for sure, magtataka ito kung saan kami kasi mawawala kami ng 4 days. Pero, ang good thing naman yan ay meron po kaming nabili na, what do you call that? Feeder, cat feeder. So, kahit saan kami sa mundo, matatrack namin kung ano yung, pwede kaming mag-set ng pagkain para sa kanila. So, that's good na rin. Oo. You want rice coffee? Okay, sure. Oh, no, not like that. That's gonna take forever. Oh, no, it'll be worth it. You just... Ayoko niyan. Thank you for my... Where's my cook? Oh, it's not ready yet. Sabi na ayoko niyan. It's not ready yet. Ang tagal yan matapos. I don't know. Kaping-kaping. Ba yan? Gusto ko lang naman magkape. Tapos. Honey, here's your coffee. Tapos na ako. Kanina pa ako naghihintay sa kape na yan.
Diyos ko, kape lang ang hinihingi ko sa'yo. Ba? Hindi Starbucks. Sumaglit na muna kami sa supermarket guys kasi bibili kami ng litter box dahil palagi na lang tumatayang iring namin sa loob ng bahay kaya kailangan na kailangan niya nito. Naku, napaka-spoiled talaga ng pusa namin guys. So how often do you buy this? Oh, I don't know how often you buy that, but you clean it every day. You throw it every day? No, you scoop it. Right. And you empty the litter through here. And then the poop stays. And the pee is hard, so that goes with it. The liquid makes the litter hard, chunks. Oh, okay. And that's make the house smelly. Could be. Hi guys, pauwi na kami ni Jan. Nagkalkag na sa lakang buhok. So we spent $50. Diyos ko. Kaya ayokong lumabas kami ni Jan kasi nakakagastos kami. Better stay at home and save money. Buti na lang hindi kami nag-Costco. Because most of the time when we go to Costco, $100, $200, $300. That's why we always say it's expensive to be alive. That too. Hi guys, ito na yung family natin sa grocery. Meron tayong onion ring, meron tayong sweet potato fries, and itong ating waffle fries. Lagay ko lang sa ref. Ito, dalawang milk, and then heavy cream, onion, and potato. Ayan na guys, ito na po yung nabili natin na liter. Ala, excited na ako. First time ko, wala mang ganito. There's not like this in the province. There, they just cook wherever they want. So dito talaga spoiled talaga yung mga pusa na yun. Keep going. What's your lunch, dear? Turkey and cheddar. What's my lunch, dear? Chicken piccata. Okay. May kanin pa ba ako? Ala! Kunti na lang yung kanin ko. But it's okay. Is there any in the refrigerator? I think merong fried rice doon. Maybe. Leftover fried rice. So lunch lang tayo. May work si Jan ngayon. Pero bago siya mag-work, nag-grocery pa kami kanina. Ngayon naman lunch time namin. So meron pa akong chicken piccata dito sa ref. Come here! Come here! Come here, oh! Here's your new thing! Come on! Come on! What is that? What is that? Huh? Mm-hmm. Uh-huh. Uh-huh. That's where you poop. Mm-hmm. Uh-huh. This is our kitty province. Ayun ang palangga. Okay, lagay kita dito ha. Lagay kita dyan. Hi guys. Good evening. Good evening na kasi 7:12 PM na. Pero tignan niyo. Hayag pa rin sa labas. Magmemeryenda lang ako. Hindi mo na ako actually gutom ako guys pero hindi mo na ako kakain ng rice kasi pinakita ni Jan sa akin ang kanyang niluto kanina. Mushroom watercress soup, caramelized onions, smashed potatoes. They come out like that. Prosciutto and melon for hors d'oeuvres. Not to mention our steaks. Broccoli rabe with garlic for later to go with the steak. Beautiful prime cowboy steaks. I'll heavily season them with salt and pepper. My onions are almost done.
some fresh thyme. Sprinkle it around. Ayan, kain muna tayo ng clover. Ito yung nabili ko sa Asian store dito. Actually, pwede mo rin siya mabili online eh. Trivia, alam nyo ba, nung high school ako, minsan inuulam ko ito guys. Ginagawa ko siyang ulam. Sino sa inyo ang mahilig manood ng PBB? Natutuwa ako kasi napaka-madiskarte ng mga nasa PBB. Nag-uulam sila ng mga sitsiriya. Akala ko, kami lang yan, gawain lang namin yan sa probinsya na mag-ulam ng sitsiriya. Naalala ko dati, pinaka-paborito ko is safari. Kung naabutan nyo yung safari, guys, comment kayo. Medyo maalat lang yun eh. Pero dati yung safari, no, yun sa original packaging niya, medyo madami-dami pa yun ang laman eh. Naalala ko pa, tag 1 piso yun ang benta dati. Pero ngayon, makabili ka lang sa... Actually, nandito pa naman ang safari. Mabibili mo pa rin siya. Kaso nga lang, sobrang liit na lang ng laman. As in, siguro mga 6 na piraso, 8 piraso na lang ang laman. But anyway, wala, naalala ko lang yung high school days ko na yan yung inuulam ko. Masarap ha? Tapos minsan lalagyan namin ng suka. Pero sa naalala ko, ang mga inuulam ko dati, mga tuyo, ganyan, yung goodbye hen na tuyo, ewan ko kung alam nyo yan. Tapos una ng ginamos. Minsan manok, kasi syempre maraming manok sa probinsya, di ba? Adobo, ayan, adobong manok or adobong baboy. Kadalasan bulad talaga. Pritong itlog. At saka yung pritong itlog ha, 2 piraso pero 5 kami ang kakain yan. Ibabaon ko pa yung iba. Kaya mas gusto ko dati nagluluto ako ng pritong itlog sa malapad na kawali. Kasi lalapad siya eh. Yan ang technique ko dati. Lalapad ang itlog. Namiss ko tuloy yung childhood memories. Nakakamiss balik-balikan, no? Simple lang ang buhay dati. Walang ulam. Pero masaya. Sama-sama ang pamilya. Ngayon, makakain mo na lahat. Makakabili ka na ng gusto mo. Kaso parang may kulang. Yun. Pamilya mo. Kasi wala na sila. Lola ko na nagpalaki sa akin. Lolo ko na nagpalaki sa akin. Mama ko. Kasi adopted kasi ako guys. Sa mga hindi nakakaalam, adopted po ako. Since birth. Yes, totoo yan. Since birth. So, kasi ang kwento niyan, ang papa ko kasi is adopted din. Ng relatives lang ito ha, hindi talaga ito biological na lola at lolo. Sa relatives lang namin. And then nagkaroon sila ng kasunduan na pag nag-asawa na yung papa ko, ang kauna-unahang anak ng papa ko, aadapin din nila. Kasi yung nagpalaki po sa akin is wala po silang kakayahan na magkaanak. So, ayun. Yun ang kwento, bakit ako na-adopted. Ayun. Guys, malapit ko na maubos yung clover. Gutom pa ako. Diyos ko, natatakot ako pagdating ni Jan mamaya. Hindi na ako makakain kung ano man yung dala niya kasi busog na. So, itatry ko itong binili namin na ito, sweet potato fries. Mahilig din ako dito, sweet potato fries. So, lutuin lang natin. Konti lang. Ayan, konti lang yung lutuin ko. Pang ano lang ba? Wait lang ha. Ilang minutes ba ito lulutuin? 10 to 25 minutes. Half bag, 12 minutes. Konti lang lutuin ko guys. 15 minutes na lang. Ayan. What are you doing?
you use your litter box yet? Not yet. Ayan na guys. May dala si John. Tignan natin kung anong dala ni John today. Ito na ang ating daily routine. Lumabas yung pusa, umikot. Okay, start tayo dito. Hors d'oeuvres pala ang tawag dito. Dali, Miming! Gawas man siya, oy. Ayan. Ang ating shrimp, something. Shrimp siomai. Second box, we have, hindi pwede sa akin. Ayan, caramelized onion. At sarap ng steak. Na-miss ko yung steak, guys. Siguro mag-ano lang ako na kahit one bite. Okay lang naman siguro. In moderation lang ang pagkain natin ng red meat ba? Okay lang, I think. Ay, there's gulay. Ayan. Favorite talaga nila. Kagabi naalala ninyo, nagdala si Jan ito, smashed potato. Ha? Smashed potato with broccoli. Marami na ngayon ang dala ni Jan na smashed potato. Perfect. I like it. Dear, what is this kind of dessert? It's colorful. Blueberries. Ah, blueberry cake. Ayan. Since hindi ako makakain itong steak, binilhan ako ni Jan ng food from Pollo Tropical. So heavy. Hindi tayo tinipid eh. So fresh na fresh, oh. Nice chicken. Nice chicken. Grilled chicken. Maybe John is going to eat this tonight. Never know. Never know. Sobrang dami nito, hindi ko ito maubos. Sarap ng kanilang rice kasama. Ayan po siya, guys. Excited na ako sa blueberry cake. Ayan. So, ito lang ata yung kakainin ko. Yan lang yung kakainin ko. Sarap sarap ng skin, oh, pero yes, I like grilled onion. Caramelized onion. Tama na din. You want rice, darling, no? You want to reheat that one? Your plate? Mm-hmm. Okay. No rice. Alright. Ayan siya, guys. First day, ginamit na niya. O, diba? Ang galing pala nun, dear, no? It's really amazing how they do that. Because, they can smell it. The litter. Ayan. Nangihi siya niya. Nalibang siya dito sa litter. So, it's, I don't know, it's amazing how they can create something like that. Kasi manimaho talaga. Ilang beses na kami naglaban ng guys. Naglaban ng... You have a constant mess to clean up now. Why he splashed? Mm-hmm. Ay, I think she's trying to figure out what it is. But I showed her a minute ago. It's like she's playing it. Hindi mo pala siya nakalibang. You guys are looking at me. Kasi tinitignan namin siya, kaya hindi pala lumabas yung kanyang tae. Ay naku, natawa naman ako doon. Hindi pa pala siya nakalibang, guys. Pero sabi niya, kinakha daw niya ng kinakha yung kuan, yung parang yung litter, yung sand. Nangalagpot. So sabi ni Jan, you have to constantly clean that one every day. But anyway, it's okay. At least, di ba, hindi na siya nalilibang sa aming mga trapo. Kasi almost every day talaga kami. And one time sa bed talaga siya nalibang, guys. Okay, kain tayo. Ay, wait lang. Kuha lang ako ng spoon. Guys, kung nakaabot kayo sa part ng video na ito, let me know po, guys, kung gusto po ninyo ng daily vlog or mag-usap-usap tayo. Kukwentuhan tayo. Let me know, guys, ha? Kasi baka ma-bored din naman kayo. Everyday ako magbablog, di ba? Pero sabihan niyo ako, kung gusto niyo ng everyday vlog, tutuparin natin yan. Okay, tikman natin yung caramelized onion ni Jan.
Let's try it. So good. Wala pala akong sausawan. Hindi lang. Hindi na kailangan ng sausawan ng Pollo Tropical. Saan steak kayo guys? May Pollo Tropical din ba sa inyo? Broccolini with potato, mashed potato. Ayan. So yummy. Harap. Thanks for watching guys. Ayan, sabihan niyo ako ha. Kung gusto niyo ng daily vlog or gusto niyo ng every other day vlog or kung gusto niyo ng once a week vlog. Kung may mga tanong kayo na itatopic natin sa next vlog, sabihan niyo ako. Thanks for watching. Bye-bye.